Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pansamantala lang ang paglalagay ng price ceiling sa bigas. Yan po ang nilinaw ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ito pong price ceiling sa bigas ay magsisimula sa September 5. Kailan ba yun? Na tinatawag din pong araw ng Martes. O araw ng bukas. Ay. Paligoy-ligoy pa eh. Dahil sa inaasahan ng pagdating ng anihan ng palay at mga inangkat na bigas. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang Executive Order 39 ng Pangulo sa price ceiling ay upang matiyak na ang bansa ay may sapat na supply at abot kayang presyo, bukod sa makatutulong din ito para labanan ang hoarding, profiteering at smuggling ng bigas. Nag-iisip naman ang Department of Trade and Industry bago yan ang DTI at pati na rin ang liderato ng Kongreso, kanila daw pong pinag-iisipan ang pagbibigay ng subsidy at ibang pang paraan para matulungan ang maliliit na negosyante na maapektuhan ng taas presyo ng bigas. Ang tinutukoy ay yung mga rice retailers, kumpachero. May babala rin ng DTI sa mga lalabag sa price cap na maaari silang pagmultahin ng mula kalahating milyong piso hanggang 1 milyong piso. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Cross the track. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kumusta mga nakabaluktot pa dyan at ginaw na ginaw? Sarap matulog. Nakahiga pa? Kapag ikaw ay nakahiga pa sa ganitong oras, ibig sabihin wala kang trabaho. O hindi ka papasok sa trabaho. O kaya wala kang pasok sa eskwela. Wala pang pasok. Ibig sabihin, ikaw ay taga Caloocan o kaya ay taga Nabotas o Malabon. Yan pa lang po ang mga lugar na nagdeklara ng suspension of classes. Yung iba naghihintay pa. Tuloy-tuloy ho ang mga pag-ulan na naranasan natin. Talagang hindi na tayo tinantanan. Hindi tayo tinantanan ng ulan? Ng mga pag-ulan na ito. Pero, kumbatsero yung mga hindi pa naman
kumbaga kung may pasok naman kayo, halimbawa, o kaya meron kayong trabaho. Tapos nasa higaan pa kayo. Ay, wala na. Akala nyo siguro linggo ngayon. Tsaka ako kanina hirap na hirap akong bumangon kung hirap ilahin ng katawan, ano. Talaga naman. Lalo na kapag ang ulan simula pa nung kahapon, tapos medyo titila ng konti, tapos pamaya-maya bibira na naman. Para pang pinagheheli ka nung patak ng ulan sa bubong. Ang sarap pa naman nung patak ng yung mapapakinggan mo yung patak ng ulan sa bubong. Yung ang sarap sa tenga. Ewan ko kayo kung meron daw yan kayo, may epekto raw yan kumpatsero. Kaya may mga hapon dati, may mga Japanese na gumawa ng unan na mayroong tunog ng ulan. Iba pala. Oo, kasi mayroong may epektong pagpatulog na para bagang ang tama ay ultabayo. Hindi kong Angel Palmones. Ganun ang dating. Pero tama na ang pagkatulog. Konti pang pagkahalukip-kip. Darating sa iyo ang panahon, magdadamit ka ng basahan. Sino mo na yan? Ang hirap nun, ano? Biruin mo nagdamit ka nga, basahan. Basahan. Ibig sabihin wag tatamad-tamad. Wag magpakabatugan dahil merong pamilyang umaasa sa iyo. Yun. Doon naman sa mga eskwelahan natin, nako, yan ang kainaman yung mga eskwelahan na pinapayagan pa rin yung hybrid o yung blended learning. Yes. So kung halimbawa face-to-face kayo, tapos biglang ganito ang panahon, biglang shift announcement. Shift tayo. Lipat tayo. Bali, online muna tayo ngayon. Di ba ganun yung ginawa ng OB Montessori, yung kinukwento ko sa iyo last week? Na ayaw pa rin ng mga bata. Dahil naiinggit sa iba. Ba't yung iba walang pasok? Ba't kami may pasok? Online na nga Sabi ko, sayang naman yan Pero darating ang panahon, sabi ko, Zoe, darating ang panahon. Sasabihin mo sa mga ibang, ano ngayon, pumapasok kayo ng Sabado. Kami, andito lang sa bahay. Ayun, tingnan mo na. Bawi lang yan. Happy birthday nga pala kay Happy birthday, Zoe. Bukas. Bukas na yan. Birthday niya sa siyang ami. Nakasubuko doon sa lagay ng panahon. Sinusubaybayan din natin ng bigas. Bukas ang simula ng pagpapatupad ng price ceiling. Regular milled rice ay ipapako sa 41. Ang well-milled rice ay hanggang 45 lang. Tandaan natin ito po ay ceiling. Ibig sabihin, pwede pong ibenta ng mas mababa. Kapag meron kayong nabibilhan na halimbawa 38, 39, huwag kayong magagalit. Ba't 38 lang Sabi 41 sabi 45 yung well-milled rice hindi pwede yan. Huwag kayong magagalit. Matuwa pa kayo kapag gano'n dahil ibig sabihin nagbibigay yung nabibilhan ninyo na yan. Ang tanong nga dyan, kumbatsero, yung mga retailers, paano ba ang arrangement nila sa mga supplier? Yan ba'y consignment? Consignment. Consignment ba yan kayo? Consignment. Halimbawa, yung supplier, babagsak sa'yo, benta mo yan. 30, kapag naubos mo, 15 days, yung iba 30 days. Ayan, pag naubos mo, tsaka mo lang ibalik, ibigay sa akin, dadalan ko liit. Yun yung consignment. Pero may iba, kumbatsero, outright. Bibilin na ng retailer. Yun ang mahirap. At yun ang kagandahan naman, kumbatsero. May advantages and disadvantages yan Pagka outright, ay ang trader ay binibigay sa kanila ng mas mababang halaga. So makapagpapatong sila ng mas maganda. Makapagpapatong. Mas malaking kita ng mga retailers sa ganun. Pero kung consignment, ay wala silang pwede ipatong. Pero hindi sila lugi. Hindi malulugi yung retailer. Kaya ngayon, nag-iisip daw po si House Speaker Martin Romualdez ng ganito. Nag-iisip nga kapag ganyan. Nakaturo sa sentido. Nakaturo sa sentido. Nag-iisip po siya. Nag-iisip po siya at nagsalita pala, kumbatsero. At kaniyang sinabi na, kami pong pagong ay meron. Meron kami to talk. Na mag-usap. Kailangan kaming mag-usap. We have to talk to them. Kailangan namin kausapin sila. To come up with a win-win solution.
para makabuo ng isang panalo-panalo na remedyo. So that Para they won't be adversely affected by the price ceiling. para hindi naman sila masaktan sa paglalagay ng price cap. The government Ang gobyerno is not numb. ay hindi manhid. That's why Kaya we want to listen to their nais namin concerns, makinig sa kanilang mga alalahanin to try to find a solution para makahanap ng mga solusyon to their fear sa that they will kanilang, incur losses. sa kanilang pagkatakot na baka sila malugi. That's it. Yun na. Ang naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. May magandang nag-aalala. mungkahi si Kwan, dahil nung narinig ni Congressman Excel Lagman, yung sinabi ni Speaker na yan. Edsel yata. Edsel. Ano ba sinabi ko? Edsel. Ganun ba? Sorry na. Edsel po yan. Edsel Lagman. Edsel Lagman, mga kababayan. Sabi niya, tama si Speaker. Ito mo. Tama si Speaker. Gumanon ba? Approve. Ganun. Ngayon, meron siyang isang dinagdong na mungkahi. Pwede raw mag-inventaryo, mag-submit ng sinumpaang salaysay ang mga retailers na ito ang inventaryo ng kanilang bigas na binili nila sa mataas. Binili nila sa mataas. Ayun. Ito yung inventaryo nila. Kung may inventaryo yan, saan dyan? Nasa likod lang siguro ng mga eskaparate nila doon sa tindahan. Ito po yung inventaryo namin. Tapos, 10 sako. May 10 sako pa ho kami na binili namin ng 40 o kaya 50 pesos. 50 pesos. Binili namin 50 pesos. Per kilo. Ano mangyayari? Yun, at least may inventaryo. Alam nila kung walang kasunod. alam nila kung gano'ng hinugi. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Ano ba solusyon nyo? May inventaryo nga. Sabit nyo na yung inventaryo. At sinumpaan to kailangan may pirma nyo. At notaryado to. Papanotaryo pa. Tapos, pagkatapos. Wala na. At least alam nyo na ngayon kung gaano kalaki malulusin. Napakahirap Ay, sus, Mario Joseph. Doon papasok ang batsero. Joke lang naman yun, Congressman Excel Lagman. Doon napapasok yung binanggit ni Speaker na gagawa ng remedy, na win-win. Halimbawa, binili mo ng 50, may patotoo ka na binili mo yun ng 50 pesos. Ngayon, sasabihin ng gobyerno, yung balanse, kung 10 kaban yan, per kilo, ganito. Sige, ayun na. Ayun. Kung meron ganon. Sana meron ganon. Para hindi naman mabigatan ng gusto ang ating mga retailers. Mamaya pupuntahan natin, bukod doon sa sitwasyon sa mga lansangan natin, ay kukumustahin natin ang mga bigasan. At kumustahin natin ang presyuhan. So mga kababayan natin kumbaga nasasaid na ang kanilang lagayan ng bigas, yung kanilang balde. Yung balde ng palabigasan nila, alanan laman. Palabigasan, magpa 1/4 muna kayo. 1/4. Huwag muna kayong bibili ng kaban-kaban. Dahil baka matalo kayo. Dahil bukas na itong price ceiling. Kaya 1/4 lang. Sa gasolina naman, medyo dito. Magpakargan na kayo. Magpa-full tank na kayo. Dahil bukas, tataas na naman. Pambihira, may higit piso na naman ata. Sa diesel. Anak ng bakang dalaga. Hindi na tayo pinagpapahinga nito. Woo! At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin. Mr. Jalamtang, Engineer Tony Nanggel, Kuya Benji Del Rosario sa Kabanatuan. Sa Palayan pala. Magandang morning, Lakyam Chap. Sihon 6:14 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid
hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, September 4, 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Philippine Army Warriors nakasungkit ng gold medal sa Korean Open Busan International Dragon Boat Festival. Bureau of Customs nalagpasan ang target collection sa buwan ng Agosto. DTI nakatutok sa pagmonitor sa mga negosyanteng lalabag sa price ceiling ng bigas. Brother Eduardo V. Manalo ng INC itinalaga bilang Special Envoy for Overseas Filipino Concerns. Lungsod ng Pasig may ibibigay na transportation allowance sa mga K-12 public school students. At 2 taong gulang na bata, patay nang malunok ang rambutan sa Camarines Sur. Usong-uso pa naman yung rambutan ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Hinay-hinay po sa mga papasok sa kanilang trabaho at mga papunta sa eskwela. Pero meron na mga nagdeklara ng klase dito po sa Metro Manila. Ang mga nagkansela na ng klase ay ang Caloocan, Malabon, Marikina at ang Navotas. Yan. Yung Caloocan, Malabon, Marikina, all levels. Public and private. Ayan. Yung Navotas, preschool to senior high school. Ayan. Public and private. Sa Quezon City po ay walang deklarasyon ang local government, pero nagpatupad na po ng localized class suspension ng ilang barangay. Tulad nung nakaraan, ng panahong inahanap si Mayor Joy Belmonte, nagkanya-kanya na mga barangay officials. Ang mga barangay po na nag-suspende na ng klase sa QC, public hanggang public schools, preschool to senior high school ay ang Barangay Holy Spirit, Barangay Bagong Silangan, Barangay Payatas at maging ang Barangay Greater Lagro. At dyan sa Barangay Apolonio Samson ay preschool hanggang grade school. Ayan. Sa probinsya po naman, sa Pampanga, walang pasok, kumbatsero. All levels, public and private. Sa Bataan naman, ang Abukay at Balanga ay wala pong pasok dyan. Sa Pangasinan, halos lahat na to yata sa Pangasinan Dagupan, Sual, Mangaldan, Infanta, Bani, Burgos, Bugalyon, Kalasyaw. Lahatin na natin. Lahatin na natin. Pangasinan. Buong Pangasinan na. Governor Gico, ideklara mo ng buo. Sino ba ang governor ng Pangasinan ngayon? Governor Guico. Guico. Ganun ba? Ito yung dating kumbatsero, alam ko yun, dating Mayor's League President. Pampanga, buong mula probinsya ng Pampanga. Wala nang pasok. Ayan, Ang Bulacan po, tinatanong ninyo kung walang pasok. Wala pong pasok sa Bustos. Yung Bustos po, nagdeklara na, wala silang pasok. Sa Tarlac, yung Bamban Tarlac, walang pasok. At sa Zambales, ang Olonga po lang po ang nagdeklara ng walang pasok. Ayan, Ang Benguet, walang pasok, preschool to senior high school. Ayan, okay. Kaya i-monitor din po ninyo ang inyong mga LGUs kung sila'y gising na. Ayan. At nang makapag-deklara at magkaalaman kaagad kung may pasok o wala. Samantala, dito tayo sa ating good news. ACS Good News. Big winner ang Philippine Army Dragon Boat Team sa Korea Open Busan International Dragon Boat Festival. Makarang masungkit nito ang gold medal. Nakuha ng Philippine Army Warriors ang gold medal sa 200 meter small boat category na ginanap noong September 1 na tatagal hanggang ngayong araw sa Soyong River, Busan, South Korea. Sabi siguro ng mga Koreanong, gagaling ng mga Pilipino sa bangka. Lagi kasi silang lubog Lagi silang binabaha Kaya ang gagaling nila sa bangka. Nasa 16 na teams ang lumahok sa kompetisyon mula sa 12 bansa na kinabibilangan ng Amerika, Canada, China, Singapore, Malaysia, Taiwan, UAE at maging ang Malaysia.
6:24 ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Muling nalagpasan ng Bureau of Customs ang target nitong koleksyon para naman sa buwan ng Agosto. Nagpapaligsahan tong customs sa BIR. Oo. Pareho silang nakalampas sa target. Lagpas lagi, ano? Nakakolekta po ang customs ng halos 76 billion. Wow. Lagpas po na higit 3 bilyon sa target na 72 billion na itinakda ng Development Budget Coordinating Committee. Ayon sa customs, mula Enero hanggang August 2023 ay umabot na sa kabuang 582.1 billion ang nakolekta ng customs. Lagpas ng 14 billion sa kanilang target sa kabuuan ng 8 buwan. Wow. Mas malaki po ito ng 23.6 billion kumpara sa nakolektang 558 billion sa unang 8 buwan last year. Eh, anong sabi ng kanilang commissioner? Ang sabi po ni Customs Commissioner Benvenuto Rubio, ang magandang performance na ito ay may kinalaman daw po sa mga reforms na kanilang ginawa. At ang sabi po ni Customs Commissioner Benvenuto Rubio, salamat daw po sa mga tauhan ng customs. Ayan. At least daw maraming magagamit ang gobyerno. Tagalog yan. Sa English nagsalita pala. In English pa. Niya. Magaling pa lang mag-English itong si Customs Commissioner Benvenuto Rubio. Ang sabi niya, Kami will continue to implement measures to sustain this positive momentum. Ay patuloy na gagawa ng mga hakbang upang maituloy ang malakasang koleksyon na to. In revenue collection and further strengthening the nation's financial standing. Para mapalakas pa ang kalalagayang pananalapi ng bansa. Yun, sabay ayos ng inayos yung barong niya. Kanyang kwelyong gano'n. Saka pumilig-pilig pang gano'n. Congratulations sa Bureau of Customs! Samantala, nakatutok daw po ang Department of Trade and Industry sa mga negosyanteng lalabag sa itinakdang price cap sa bigas. Kasabay ang babala na maaari silang pagmultahin ng hanggang 1 milyong piso. Ano? Pero hindi pa ngayon nakatutok ito dahil bukas pa eh. Bukas pa yun eh. So, tututukan pa lang. Inaasahang ipatutupad bukas ang price ceiling sa presyo ng bigas. 41 pesos kada kilo ng regular milled rice, 45 sa kada kilo sa well-milled rice, batay na rin sa Executive Order 39 na ipinalabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya pupuntahan natin ang mga bigasan. Standby lang sa ating mga RH reporters. Alas 6:27 na ang oras ngayon. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Tatanggap ng 1,500 pesos na transportation allowance ang bawat mag-aaral ng K-12 program sa public schools sa Pasig City. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, layo ng cash allowance na matulungan ang mga estudyante at magulang lalo't madami anyang gastusin tuwing pasukan. Sisimula ng Pasig LGU ang pamamahagi ng transportation allowance mula September 6 to 15 habang inanunsyo din ng alkalde na mamamahagi sila ng mga school supplies. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Executive Minister Brother Eduardo V. Manalo bilang Special Envoy of the President for Overseas Filipino Concerns. Kinumpirma ito ng Malacanang matapos ilabas ang pangalan ng 28 bagong appointees kabilang ang appointment ni Ka Eduardo. Dati nang hinawakan ni Ka Eduardo ang posisyon noong 2018 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Susunod! Tito Boy! Ano ba nangyari sa mga dam? Nagpapakawala daw ng tubig ang ilang dam sa Luzon. Aba, at standby din Tito Boy Gonzales mula dyan sa Bigasan sa Maynila. At update no sa ano ba nangyari dito sa batang ito na nakalunon ng buto ng rambutan. Nako. Mario Josep, namatay. Nako po. Hindi siguro naisip o hindi alam ng mga magulang kung paano yung tinatawag na Heimlich maneuver, di ba kumpatsero? Yung aakapin mula sa likod, hahawakan mo sa may sikmura, saka mo bubuga yan eh. Para maibuga niyang ganun. Baka hindi pa nila kailangan talaga may mga training ng ganyan. Si Kuya Angelo Palmones,
may bihasa may yan. training kaya tinrain tayo sa ganyan noon May mga ganon. Importante 'yun, yung mga kung paano yumakap. Oo, yung yan ang yun. naibahagi natin. Yung pala yun. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:29 ang ating oras. Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:32 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. ACS Balita. Dahil sa pagkain ng rambutan, isang paslet ang nasawi sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur. Naisugod pa sa ospital ang 2 taong gulang na batang lalaki ngunit dead on arrival na ito. Sa kwento ng ina, nakita niyang hindi makahinga ang anak at nang suriin niya ay natuklasan niyang nalulun nito ng buo ang rambutan na bumara sa lalamunan na naging sanhi ng kamatayan nito. Ilang dam sa Luzon ang nagpakawala ng tubig epekto ng matinding pagulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Hana. Ayon sa Pag-asa, nagbukas ng gate ang Ipo Dam sa Bulacan, ang Buklaw at Binga na pawang nasa Benguet dahil sumobra na sa normal high water level ang antas ng kanilang tubig. At sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pagulan na naranasan maging dito sa Metro Manila. Inuulit po natin, ang mga lugar pa lang na nagsuspindi na ng klase ay ang Navotas, Caloocan, Malabon at Marikina. Sa Quezon City ay bara-barangay ang mga nagdeklara ng suspension of classes. Ganun pa rin, wala pa rin si Mayor yung para sa kung buong QC. Wala pa akong batsero, pero ang dami na nga nagtatanong dito. Si Fairy Tale, Mayor Joy Belmonte, ano na po announcement? Tapos sabi ni GT, may ibang barangay lang po, pero daw pumasok kasi talaga ibang planeta daw at walang ulan. Ano ba tabi? Ano yun? Ganun talaga. Kapag ang hinahanap ang mayor Barangay Holy Spirit, nagsuspindi na ng klase yan. Barangay Bagong Silangan, Barangay Payatas, Barangay Greater Lagro, ang Apolonio Samson. Sabi ng kanilang mga barangay, wala si mayor Tayo na! Eto pa, may follow-up pa si RH5 Val Gonzales. Come in, Val! RH5 Val Gonzales, 22 barangay na raw kumbatsero. 22 barangay chairman na ang nagsabing, ako na nga ang magsususpindi ng klase sa aming lugar. Yan ba nakabubuti ba kay Mayor yung sinabi nila na yan? O parang pinalilitaw nilang walang kwenta si Mayor? Talagang depende yan, kumbatsero. Kasi pag sinabi magiging dating yan. Pag sinabi ng barangay chairman, hindi, ito inuto sa amin ni Mayor, kami na raw ang magka-suspend. Gising ba si Mayor? Asa na? RH5 Val Gonzales, coming Val! Wala Wala. Kaya babalikan natin si Val Gonzales kung totoo ngang meron ng 22 barangay ang nagsuspindi na ng klase sa QC. Ayan. Pinag-uusapan ho natin sa QC. Sa ibang mga bayan, sa ibang mga lungsod sa Metro Manila, wala pang announcement. Baka nga may tuloy na yung pasok. Tanghali na tanghali na. Kung ako sa inyo, huwag nyo nang pauwiin. Wag na. Nakauwi na. Tapusin na itong pang-umagang klase. At mag-blended learning na lang yung afternoon class. Punta muna natin ang mga bigasan dito naman sa Maynila. Wala kayang binaha dito sa Metro Manila? RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Very Anthony, dito sa Bloomington Market at salita natin yung mga presyo ng Boy, bago ka nakarating dyan sa Bloomington, kumusta ang mga kalsada na nadaanan mo dyan sa Maynila? Wala naman ba? Lalo na yung Arcapa at bago rin ang kalaban ng iba. At bakit na may hindi naman yung extended by Pao. At yung nakapa ng Aurora Bolidan, yung Rizal Abigo, wala naman pagka. Wala naman, Dito sa area ng yung Abad Campus, wala rin naman pagka. Kaya nagtuloy na ako dito sa Bloomington Market. Pero sa ngayon ba, malakas umuulan pa ba ngayon? Kanina, bumuhos yung malakas sa ulan, pero ilang minuto lamang
ay tumila yung pabugso-bugso dito sa Blooming Street area. At dito pa sa tindahan ng mga bigas, pinaka mura nila ay nasa halagang 52 pesos. 52 sa pinakamura. Pinakamura. Ang pinakamahal naman, malapit na mag-senior, 58 pesos. 58. Ano yun? Well-milled rice yan? Oo. Hindi. At Hindi. Well-milled rice ba yung... Itanong mo nga kung well-milled rice yun? O regular milled rice? 58, yung 58 na well-milled rice o regular? Regular lang yun. Regular. Napakamahal pala. 58 pesos. Kanina, kausap ko yung mga namimili rito eh. Si Aling na si Ate Cherry na taga Santa Cruz, namimili siya rito. Pagbumat pa lamang natin eh, ang dami niya ng reklamo dahil sa tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng bigas. So yung so yung regular milled rice diyan ay 52 hanggang 58. 58. Tapos yung well-milled rice magkano? Yung well-milled rice na magkano? Well-milled. Ano raw? Yes, ha? Wala. 58. Ito na siguro hindi ka nakikita ka na at Jerry. At pero yung pinaka-iba-ibang presyo, ang dati, kung nabibili mo yung dati, ito yung ang gasto ko banana, dati ang presyo nito, nasa 38, tumaas ng 42. Ang halaga ngayon ay 54 pesos. 54 pesos. Ito yung binibili ni Ate Cherry kanina, na kapag namamalengke siya at nagtitinda siya ng mga kanin, mga ulam, ang benta niya ng isang pakal ng kanin ay nasa 10 na piso. Ngayon, ang benta niya ay 20 pesos. Taas na. Pero boy, ang concern natin diyan retailer 'yan. Paano gagawin nila? Ano ba setup nila doon sa mga supplier nila? Consignment o binibili na nila kaagad? Outright payment. Yung sa supplier niya, binibili niya consignment. Binibili rin. Nako. Binibili na. Paano yan kamo? Bukas 41 hanggang 45 na lang. Oo. Paano yan? Bukas, support yan. Mark po. Si Mark, yun ang dinala. Pero binibili niya, hindi sila consignment. Kaya binabayaran nila. Kaya nga, paano nila ibebenta simula bukas? 41 hanggang 45 na lang. Kaya nga, yun ang paano bukas? Paano niyo bebenta yan? Napalawalit ako sa amo nyo. Yung amo nyo. Ay, mga tundero kong kausap na rito sa... wala yung amo. Susunod lang sila. Oo. At kanina, pakinggan mo na natin kapatiraso lang Jerry at si Ate Cherry. Yung kausap ko kanina, yung talagang sobra ang reklamo niya. Si Ate. Okay, yung dati magkano pa yung binibili nyo bigas kada kilo? Dito ho, 38. Tapos ngayon naging 54. Paano po yan? Yung bigas, yung 10 pisong takal po ngayon, 12 na yung takal, hindi pa rin sapat. Logi pa rin. Pero pabor kayo sa sinasabing yung sa price ceiling gawing 41 tsaka yung 45? Pwede na po yun. Pwede na po yun. Grabe, napakataas yung bigas. Ang presyo ng kada takal dati na binibenta niyo sa 30, sa 10 piso. Opo. Ngayon pagka nagbenta kayo ng kanin, sa 54, 12, wala, kulang pa rin, di sapat. Logi sa gas. Kumusta po yung pati gas tumaas Talaga. LPG. Hindi boy? alam mo kanyan, sapin-sapin yan eh.
Oo, talaga naman. Isipin mo, yung mga nagkakarinderya, yung nasa bahay. Oo. Naku, yung gas, 5 piso pala, itinaas per kilo. Ang laki, talagang, at kapit pa tayo dahil itong mga susunod, tuloy-tuloy pa raw na pagtataas yan ng gasolina at ng LPG. Kaya ikaw, boy, magtitipid-tipid ka, ha, boy? Boy, sa bahay ka na kumain, huwag ka na munang kumain sa labas, ha? Magbabaon na lang ako ng kanin. Ayun, magbaon na lang, talaga. Magbaon na lang para makatipid. Kasi pag hindi mo ginawa yan, at hindi ka nag-isip ng pinturon na nagtipid, palagay ko, yung sinusweldo sa araw-araw ng mga magagawa ay kulang talaga yun. Kulang. Kaya kailangan konting tipid para makaraos yung mga sa babae natin. Lalo na ngayong tumaas talaga ng napakalaki ang presyo ng bigas. Dati ay Jerry, ang binigay sa 29 kilo, nasa 900 na lamang, hindi ako pandan. So, tumili ako ng last week, inabot ng 1,400. Grabe. Yung magsaka ng bigas, dito sa Dagupan, 6,000. Sa maas, 400 piso, 400 pesos ang tinaas. Yes, sir. 25 kilo ng bigas na binibili namin. Okay. Thank you, boy. Dito pa rin ang sitwasyon dito sa Bloomingdale's Market. Mula sa buwas na naman yung malakas na ulan. Mula sa kaunahan ng Pilipinas si Jared. Dito si Beto Sales. Tuloy siya pagbabalita. Tuloy si Servisyo sa masama tayo ang Pilipinas. Maraming salamat, Boy, RH29. Samantala, kumbachero, ngayon lang ay nag-post na si Mayor Francis Zamora. Wala na pong pasok all levels. Diyan sa San Juan. Ganon din sa Paranaque. Ngayon lang din ay may announcement na rin po ang Paranaque. Ayan, kanina pala, at San Juan, all levels, public and private. Yes, kumbachero. At kanina pa pala, hindi lang natin nakita, ang Marikina City ay nag-suspend na ng klase. Marikina, all levels, public and private. Kasama yon sa binabanggit natin kanina. Marikina, bago mag alas 6. Yan. At sa Cavite ay ang Cavite City, Bacoor City, Kawit, tsaka ang Noveleta ay nagsuspindi na rin ho ng klase. Okay. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga balita. ACS Balita. 6:44 ang ating oras. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today and everyday, Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. San ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic. Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste. The product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita. Balikan natin si RH5 Val Gonzales dahil 22 barangay na raw po. 22 kapitan ng barangay sa Quezon City nagsabing, ako na nga! At sila na nagdedeklara ng suspension of classes sa kanilang mga barangay. RH5 Val Gonzales, come in, Val! Jerry at Anthony, patuloy na nadaragdagan itong mga paaralan at barangay na nagdedeklara ng suspension ng klase dito sa Quezon City. Ito'y kasunod pa rin ng walang humpay at patuloy na pagbuhos ng malalakas na mga pag-ulan. Hindi pare-pareho yung inilalabas na suspension na Jerry Anthony dahil hindi lahat ng 22 barangay ay buong barangay suspendidong klase. Ang katulad na lamang dito sa barangay Kamuning, 3 mga eskwelahan lamang yung suspendido, yung klase. Dito sa Kamuning, ang suspendido ay itong Tomas Morato Elementary School, MH Del Pilar Elementary School, at maging yung Fernando Morsolo Senior High School. Ito yung iba-iba, mahaba-haba ito. Teka muna, Val. Kung eskwelahan lang, adi hindi yung barangay ang nagsuspinde. Hindi, yung mga pamunuan na ng eskwelahan. Ayun. So ganun ang ginagawa ngayon.
Dahil walang announcement si Mayor, ang ginagawa ng barangay o kung hindi man ay ng school officials, sila na nagdedeklara. Ako na nga. Pero meron ding mga barangay, buong eskwelahan sa buong barangay ay suspendido mula preschool hanggang senior high school. May mga ganon. Yung malaking barangay, yung Batasan Hills, Val, may pasok ba? Ito, titingnan ko Kaligayahan, makakahaba ito, Kaunlaran, Barangay San Roque, sa Uyo, Barangay Commonwealth, Sacred Heart, Barangay Old Palara, North Fairview, Paligsahan, Pinagkaisan, Bagong Buhay, Obrero, San Bartolome, mukhang doon sa unahan Bagong Silangan, Holy Spirit, Ayan, kanina pa yan, walang suspension sa Batasan. Yung malaking eskwelahan dyan, yung sa may along IBP Road, yung bago dumating ang Congress, binabaha yun yung harapan nun. Oo, tama. Yung kahilera ng Batasan dyan na eskwelahan. Yung Corazon Coangco Elementary School. Yun, Yung na binabanggit mo. Val, sandali lang, Val, sandali lang. Ito may announcement na ang Maynila, si Mayor Hani Lacuna. Mag-ingat daw po ang lahat. Pinapag-iingat ito announcement ni Mayor. Hindi ako nagbibiro, kumbachero. Mayor. Alam na ho namin yan, Mayor. Sabi po ni Mayor Hani Lacuna, mag-ingat po ang lahat. Ayan. Tapos may karugtong ba? Wala. Yun na yung dulo. Ganun lang. Pero bago yon, sinabi niya kung hindi maiiwasan lumabas, huwag pong kalimutang magdala ng mga palangga sa laban sa pag-ulan. Alam na rin ho namin yan, Mayor. Hindi mo na kailangan sabihan. Ayun, wala. Basta ganun lang. Yun ang kanyang announcement. At least pinakita niyang gising siya. At nandyan siya. Hindi katulad ng iba na hindi Sino ba yung sabihin mo nga, Val, sino ba yung hindi gumigising? Sino ba yung hinahanap dyan? Hinahanap dyan, pero hindi pa gising, hindi pa nagpaparamdam. Hindi mahagilap. Nawala na rin si Val. Maraming salamat, RH5, Val Gonzales. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ang sabi daw po ni Mayor Hani Lacuna ay kung hindi naman ninyo maiiwasan lumabas ng bahay, magdala raw ng pananggalang sa ulan. Samantala, inaasahan daw pong tataas ang inflation sa buwan ng Agosto dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin, kabilang ang langis, gulay at bigas, gayon din ang pagtaas ng pasahe sa tren, singil, sa toll at pagbaba ng halaga ng piso. Naku po, yan kumbatsero ay pagtaya ng mga economist, kabilang sina Domini Velasquez ng China Bank, Michael Regaport ng RCBC at June Neri ng BPI. So inaasahan daw po ang pagtaas ng inflation dahil nga sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, lahat tumataas. At ito pa ho ang dapat nating paghandaan, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Nanakot ka ba? Yan nangyayari, kumbachero, dyan sa Amerika. Yan nangyayari ho sa Amerika na hindi natin malaman ano bang sitwasyon ang Amerika ay papunta sa isang matinding recession, kaya't nagkakaganyan ng mga mamamayan nila. Pinapasok ang mga department store, mga groceries, ninanakawan, pati minsan mga takot na raw mag-shopping yung mga tao Pati mga tao, kumbatsero, mga shoppers, natatakot na ngayon. Pati daw, lalo na dyan sa San Francisco, nitong huli may report sa New York na mismo, kumbatsero. Ano bang nangyayari sa Amerika? May problema ba ang ekonomiya ng Amerika? Ekonomiya, saka mukhang may problema rin sila sa peace and order. Ayun na nga. Kasi kapag naggutom ang tao, matutuloy yan, mauuwi yan sa problema sa peace and order. Di ba, may kasabihan sa Ingles, when America sneezes, the world catches a cold. What? When America sneezes, pag ang Amerika ay bumahing,
The world catches a cold. Nagkakasipon ang mundo. Iyon, lalo na ang Pilipinas. Kaya ayoko muna umuwi sa atin kumbatsero. Diba? Ilang beses mo na akong inihila dyan na may muna tayo. Hindi! Ayaw muna namin umuwi sa amin sa Amerika. Kumbatsero, wag namang mag-generalize pero sa totoo, yung mapapanood mo lang na shopping mall, eskwelahan, simbahan, ano pa, mga bar. Bigla na lang may namamaril. Kaya nga. Random bigla na lang may namamaril na pag inimbestiga mo wala namang kabagay-bagay. Tapos ngayon maho-hold up ka pa sa loob ng nag-go-grocery ka lang. Totoo. Ay, nako. Kaya wag muna tayo umuwi doon. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. 6:58. Ka-Jerry. 2 por 2. Malaking bahagi ng bansa ang under the water. Nitong mga nakakaraang araw dahil sa mga pagulan, makikabalita nga tayo kumbatsero sa NDRRMC. Saan kayang lugar ang pinakamatindi? Dahil hindi lang Metro Manila ang binabaha, hindi lang Northern Luzon, pati Visayas. Oo nga Di ba ang Bacolod nitong suspende pa nga ng klase, dalawang magkasunod na araw. Si Mayor Albi Benitez. Si ang direktor ng NDRRMC, si Sir Edgar Posadas, nasa linya natin. Director, magandang umaga. Magandang umaga. Ay, magandang umaga po sa inyo, Katunying at Anthony. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Apa, kumusta po? Ano pong lugar ang hardest hit ng mga pagbaha nitong mga nakakarang araw, Director? Ay, ibabase ko na lang po dun sa unang assessment natin. Nakataas po ang red alert status doon po sa mga regional offices lang po natin to para matutukan yung response efforts. Ito po ay sa Cordillera, Regions 1, 2, 3. Mimaropa po. At ganun din po yung sa, originally po ang Endrim Usi naka-red, nagbaba lang po ng blue. Pero dahil po merong epekto yung habagat, yun pong mga nasa kanluran, yung western side of the country, kagaya nga po nabanggit niyo yung western Visayas, western part of Central Luzon, ito pong Mimaropa area, Mindoro, Palawan, ay naapektuhan ng matinding pag-ulan. So meron po mga pagbaha dun sa mga areas na yan. Saan hong lugar yung may pinakamalalalim na pagbaha na naranasan, Director? Yung pong monitor natin dun po sa mga region na nabanggit kanina. At in fact po, meron pa po tayo ngayong as of reporting time, sir, we still have 470 na flooded areas. 55 po ang flooded pa. And then 407 yung humupa na po at yung 8 po ay bumababa na. Ito po ay sa mga rehiyon ng Cordillera, Regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa at saka Region 6 po. Ang lawak talaga itong mga pagbahang naranasan natin dahil sa habagat. May sa number of casualties, Director? Yun nga po, sana gusto natin na 0 pero ito po, yung babanggitin ko po sa inyo, these are still for evaluation and confirmation. Meron pong 2, isa po sa Region 6 at saka sa Region CAR. Meron din pong isa pang nawawala na hinahanap sa Region 6 din po. At meron pong isang injury sa Region 3. So far po, yun palang may ulat sa atin. Opo. Sa mga pinsala ho, sa mga government infrastructures? Opo, ito po sa kabuuan, meron pa lang pong report dito, sir, sa Region CAR, 2, Mimaropa and 6. Umaabot na po sa 130.251 million. We are expecting na tataas pa once na pumasok na po yung mga initial assessment po ng mga regional offices natin. Kasi sa kasalukuyan po, medyo, dito nga po sa Metro Manila, medyo masungit po yung panahon. Nagre-responde pa po sila. Meron din po kami sa initial na datos, tumaas po yung from yesterday, yung sa, ito naman po, sa area ng agrikultura at saka fishery. Sa Region CAR, 2, 3, Mimaropa, and 6 po. Umaabot na po sa, lampas na po sa kalahating billion, 584.759 million.
Yun hong binanggit nyo kanina sa government infrastructures na 130 million plus. Ano po yun? May mga kalsada o tulay na nawasak? Opo, yung datos po natin sa daanan, sa mga daanan na apektuhan, sa regions 1, 2, and 6, 1, 2, and 6 po, mayroon po tayong 24. Ito po ay naapektuhan ng either flooding, landslide, or soil erosion. Meron din po tayong siyam na mga tulay sa regions 1, 2, and 6 na naapektuhan din po ng combined effects po nitong mga bagyo hanggang Kayahana at saka ng Bagan. Ayun, Kumpachero, matindi, no? Matindi. Tulad ditong binanggit natin kanina na ang mga dam pala dyan sa Benguet, papakawala ng tubig. Director? Opo, yung mga at inaabiso naman po yan once na magre-release po para hindi mag-cause ng damage. Ito po ay coordinated doon sa mga kinaukulan, lalo na po sa mga lokal na pamahalaan para tulong-tulong po sila nag-disseminate kapag kinakailangan po mag-open ng mga gates. Ngayon, Kumpachero, kinakausap natin si Director tungkol sa baha. Oo. Bumilang ka lang ng ilang buwan siguro, ang pag-uusapan natin, tagtuyot. Oo. Hindi ba, ang irony ng buhay natin, problema natin ng tubig. Pagtagulan, problema din natin yung walang tubig. Pagka naman tag-init, sir. Opo, tama po. Lalo na po itong siguro po naiulat na rin sa inyo ng Pag-asa, lalo na po itong pag-end nitong September, papasok po ng October hanggang posible po na early part of next year. So, kung na po yan, towards the end of this month? Opo, pero sabi nga po ng Pag-asa, posible ngayon, posible pong sa October. Kasi po tinitignan pa rin nila yung mga parameters nila, sir. Pero officially po nag-declare na as early as July 4 nang magkakaroon ng El Nino po. Yes, at yan ang mararamdaman na natin sa mga susunod. Director Posadas, salamat po. Magandang morning. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat po sa pagkakataon. Thank you. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 7:09 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, September 4, 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 41 hanggang 45 pesos kada kilo ng bigas. Epektibo na simula bukas. Price ceiling pansamantala lang ayon sa NEDA. Libreng edukasyon sa kolehiyo, pinarerepaso ng Department of Finance. Mahigit 200 individual na aresto sa paglabag sa COMELEC gun ban kaugnay ng barangay at SK elections. Ilang LGU sa Metro Manila nagsuspende ng klase dahil sa malakas na ulan. Suspect sa pagpaslang sa Batangas nag-suicide matapos ma-corner ng mga pulis. Dating pulis at siklista sa road rage incident sa Quezon City nagkita, nagkamay, nagyakapan, nagbate sa programang Tune In kay Tunying. Yun! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines!
Hello World! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:11 ng ating oras. Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:17 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, pinawi ng National Economic Development Authority ang pangamba ng mga rice retailers na umaalma sa itinakdang price cap sa bigas na magiging epektibo simula bukas. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, pansamantala lamang ang price ceiling sa bigas dahil nagsimula na rin ang panahon ng anihan na inaasahang magpapataas ng supply. Nilinaw din ni Balisacan na ang Executive Order 39 ni Pangulong BBM ay para labanan at mapigilan ang hoarding, profiteering at smuggling. Bukas, asahan ay patutupad na ang 41 pesos kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. Pero ang pinag-aalala lang dito ng mga retailers ay yun ngang kinuha nilang mahal. Mahal. Nasa 50 nila kinuha. Itong aabutan ng price ceiling. Pero kapag tapos nito, kung murang ibibigay ng supplier at maibebenta sa 41 to 45 pesos ng retailer, wala nang problema doon, kumpatsero. Wala na. Ito lang stock nila ngayon. Dito lang may problema ngayon. Samantala, may kinalaman pa rin sa retailer, kumpatsero. Sa Amerika, nagpahayag po ng pag-aalarma ang mga US retailers sa araw-araw na nagaganap na nakawan at shoplifting sa mga tindahan. Yan nga. Kabilang sa mga inuumit ang toothpaste, chocolate, importante washing powder, sa kanilang pagtututbrush. at deodorant product. Nababahala na po ang major retailers, drug chain at iba pang chain stores dahil malaki ang nawawala sa kanilang kita. Ayon kay Lauren Hubbard, Chief Executive sa Dick's Sporting Goods, may malaking impact ang retail crime at theft sa mga retailer. Sa nakalipas na unang 5 buwan ng taon, tumaas sa 120% ang theft incident, kasama na ang karahasan o violence at threat. Ayun. Grabe, talaga may problema ang ekonomiya ng Amerika. Bukod dyan, okay lang sana kung mga grocery department store lang ang dinadali kong batsero. Kaya lang, pati minsan mga shoppers, yung mga namimili, ay hino-hold up dyan sa Amerika. Kaya, nako, tingnan ho natin ang mga susunod. Amerika yan Amerika yan. Nako, sabi nga ho namin sa inyo, kung ano man ang mangyari sa Amerika, apektado tayo. Kasi indicator siya kung batsero ng economic condition ng isang bansa. Correct. Kaya kung meron kayong pera dyan, ako, ipit-ipit yun na muna. Ipit-ipid! Sa ibang balita, mahigit na sa 200 ang naaresto dahil sa paglabag sa gun ban. Ayon sa record ng PNP, 216 ang nahuli sa unang linggo ng gun ban na ipinatupad bilang paghahanda sa papalapit na barangay at SK elections. Mula sa nabanggit na bilang, 211 ang sibilyan, 2 ang sundalo, 2 ang security guard at 1 ang elected official mula sa Eastern Visayas. Pinare-repaso ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang programa sa libreng matrikula sa state universities and colleges sa bansa. Sinabi po ng kalihim na sayang ang pera para sa Universal Access to Quality Tertiary Education Law dahil hindi lahat ng mga nakikinabang sa programa ay karapat-dapat sa libreng tuition. Parang may point ka doon, Secretary. Doon kasi merong mga may pera naman, ba't gagastusan ng gobyerno? Bakit may pambayad naman? Ba't mo ililibre? May point ka doon, pero may magagalit sa'yo dito. Kaya naman iminungkahi ni Diokno na magkaroon ng national examination, ayun, para sa mga mag-aaral na kwalipikado
sa college subsidy. So kung sino lang yung papasa, yun lang ang malilibre. Oo. Ang libreng matrikula. Kung sino lang ang papasa, mayaman o mahirap ba yan? Mayaman o mahirap. Kung sino yung papasa. Kasi deserving din naman ng isang mayaman basta't magaling siya. Mahusay siya, masipag siyang mag-aaral. Hindi naman tataas ang marka mo kung hindi ka masikap at matalino. Totoo yan, kahit mayaman ka. Diba? Maliban na lang kung tulad natin, kumbatsero. Matindi yung pagkakahila mo sa jacket mo. Hindi ko malaman kung doon ka sa matalino. Matalino o sa mayaman o sa mayabang. Sa mayabang. Ang libreng matrikula sa state universities and colleges ay isinabatas noong nakalipas na Duterte administration, kung saan si Diokno ay naging budget secretary at naitalaga din bilang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero sabi ni Diokno, noong pa man ay nagpahayag na siya ng reservation dito sa batas na ito. Ang Valenzuela po ay nagdeklara na rin ng suspension of classes all levels. So napatagdag na ang Valenzuela sa mga lungsod na nabanggit natin kanina. Mandaluyong, kumbatsero. Mandaluyong, Marikina. Si Mayor Ben Abalos. Ayan, ang Marikina, ang Malabon, Caloocan, Navotas, San Juan. Ayan. At sa Quezon City ay mga bara-barangay ang nagdeklara ng klase. Kaya ingat-ingat po rin na yung mga nasa kalsada na dyan dahil meron daw aksidente sa NLEX. Ito, i-report sa atin ni RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Tama, Jerry, Katunying, kaalis lang itong isang aluminum crossband na maligtad dito sa may northbound ng North Rosary Expressway. Ito yung pagitan ng Valenzuela at Bicawayan. Sa initial reports kinampirma ni Ginoong Rubenica Nacion, spokesperson ng North Rosary Expressway, isang 4 wheels close band ang bumaliktad niya kung saan ay sinakop nito ang 3 to 4 lanes na halos hindi na makadaan yung ibang sasakyan, lalo na yung galing ng Balintawak patungo ng Bicawayan o North Luzon. Nasa area na yung tow truck, passenger truck, habang naitabi na yung van na may plakang November Bravo Echo 2229. Itong ay dito sa driver na si Joey, naglalaman ito ng mga produktong dilata na i-deliver sana ng van na ito ng ma-out balance dahil doon sa lakas ng hangin at napakalakas na ulan. Kung makikita doon sa video, halos ganon? Naitulak ng hangin? Ganon ba yan? Baka naman matuli ng takbo niya. Oo, posible na mga kung malaki-laki ng truck niya. Yun nga yung pagkakakwento rin ng isang bystander kanina ka Jerry Katunying. Oo. Kung hindi daw ito nag-cut, bigla na lamang daw parang lumipat ng kalsada. Ayun! Ang dahilan, hindi ang hangin. Yung niya dahil mabigat yung laman. Oo, yung biglang pagkabig. Tumihaya, no? At dahil nabuwal yung sasakyan. Itong mga galing naman ng North Luzon, papuntang Balintawak, ay na-traffic din sa kabilang lane dahil bumabagal at pinapanood nila yung sasakyan. Pero ayon naman dito kay Joey, hindi naman daw siya nasaktan at kasalukuyang inililipat na yung karga nito sa isa pang van na rumisponde. Habang itong cross van na ito ay hinatak na ng NLEX pumunta doon sa safe na lugar upang hindi na makaabala pa doon sa mga dumadaan. Sa ngayon ay malakas pa rin yung buhos ng ulan, kaya mahirapan yung arbasment at basang-basa at itong bahagi ng Valenzuela ay itong pamuntang Balintawak ay medyo bumabagal din yung dami ng trapiko, lalo na pagsalit ng Balintawak dahil ito dami ng bumababa dito sa Bonifacio Avenue papunta ng Maynila. Kaya update mula pa rin dito sa North Luzon Expressway, ako pa rin si RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa kasama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin! Susunod! Dito po! Ano latest dito sa siklista? At kay Bayaw? Bayaw. Ano ang latest sa kanila? Matapos na sila ay magtagpo. Muling magpanagpo. Nagpanagpo? Oo. Sa isang lugar. At sino itong sexy at magandang actress na may nakasisilaw na kaputian? Masipag din daw mag-makeup, magpaganda, pero tamad mag-alaga ng anak.
Grabe. Sipag magpaganda pero tamad. Tamad mag-alaga ng anak. Sino kaya yan? Detalye ng mga balitang yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. 7:27. This time check is brought Sa DZRH. Pangunahing Balita. Lumantad na ang siklista na kinasahan ng baril at binatukan ni Wilfredo Gonzales pagkalipas ng ilang linggong mag-viral ang video ng road raid incident sa Quezon City. Mismong ang siklista na si Alan Bandiola ang humiling na magkaharap sila ng dating polis na si Gonzales. Sa paghaharap ng dalawa sa programang Tune In ni Tunying, sinabi nito na nagkapatawaran na sila at naka-move on na. Nilinaw din ng siklista na hindi siya pinilit o tinakot para lumagda sa kasunduan at naisip niya na magpakumbaba dahil hahaba lamang ang issue at wala namang patutunguhan. Wala po akong sama ng loob kay Sir Willie kasi nga napatawad ko na pa siya doon sa nangyari. So sabi ko nga, pinapasa Diyos ko na po yung nangyari na yan. Nakamove on po ako doon eh. Pagkatapos nga po noon, isinalihan na akong ibig kasi wala na po talaga sa akin. Pero nung lumabas po yung istorya, di ba, lumabas yung video, ano po yung naramdaman nyo? Na-stress ako. Umuusok po yung cellphone ko. Hindi ako tutulog ako sa gabi, may tumatawag, may nagte-text. Pagising ko sa umaga, yun na naman po. Kaya yung isip ko medyo natuliro talaga ako doon. Hindi ako makapagtrabaho, pati yung pagkain ko, hindi na rin po maayos, naapektuhan na rin. Yung pamilya niyo po? Opo, kasi alam niyo naman po kung gaano ka-powerful ang social media. Opo. Ang isa po sa mga nagpasimula nito ay si Atty. Raymond Fortun. Nagkausap po ba kayo ni Atty. Raymond Fortun? Hindi pa po eh. Sa text lang po, kasi meron po akong kaibigan na may kaibigan siya na kaibigan pala ni Atty. Raymond po. Meron po kasi siyang ipinost na mga bagay na para bagang pinwersa kayo na makipagkasundo. Kasi sa inyo na nga po manggaling yun, kayo po ba'y pinwersa, tinakot na makipagkasundo kay Mr. Gonzales? Actually po sir, hindi man talaga ako pinwersa doon eh. Nandun na po kayo gumagawa ng ako na po yung kusang naisip ko magpakumbaba na lang kasi alam ko hahaba po eh, wala nang patutunguhan eh. Nagpakumbaba po ako. Tapos sabi ko sa polis kung magkano man yung magiging damage dun sa gilid ng kotse ni Sir Willie, pwede ko bayaran. Sabi ko pwede kayo mag-usap ng lalaki sa lalaki. Ayun, yun ho yung siklistang si Alan Bandiola. So malinaw kumbatsero na walang namilit o namwersa o nang impluensya sa kanya para makipagbati. Kasi kay August 8 pa yun Willie Gonzales. August 8 pa pala nangyayari. Kaya hindi naman natin malalaman lahat ng iyon. Kundi dahil sa may nag-upload nung video nung kasama. But of course, kumbatsero, gusto natin ulitin na hindi ma-justify yung ginawa ni Mr. Gonzales. Napagbunot ng baril. Napagbunot ng baril. Opo, kami ni kumbatsero dito, ewan ko, pati kayo siguro, sinabi na natin kung meron mang dapat na sagutin si Mr. Gonzales sa ginawa niya na yon, dapat niyang panagutin yun. At nanagot na siya. Tinanggalan na siya ng karapatang mag-ari ng baril. Mali talaga yon. Pero yun hong sumunod na mga issue na kinaladkad papunta sa presinto, pinwersa, tinakot. Yan ho mismo. Napakinggan ho ninyo yung siklista mismo na kusang loob niya yon, ayaw nang humaba. Kaya Atty. Raymond Fortun, wag mo masyado nang gamitin yung issue. Kawawa pa yung 3 pulis. Yung 3 pulis ngayon ang kinasuhan. Dahil wala nang mapala dito sa siklista, dahil nagsabi mismong nakikipag-ayos na siya mismo. Yung 3 pulis ang pinagdiskitahan kumbatsero.
At saka very very clear yung kanya mga interview kung Bachero na tinakot ni General Torre itong siklista, yung 3 pulis ay pinaligiran pa daw yung siklista para wag na mag-file ng kaso. Ngayon nung tinanong ko nung hindi ko lang natin naparinig doon sabi niya kung Bachero, at Tunjing, ang nakaka-stress sa akin yung pa-interview si Attorney Fortun, hindi naman kami na nagkakausap. Yun lang maliban doon sa text niya na minesis. Ba't ba biglang nagkaroon ng ganitong matinding interest si Attorney Raymond Fortun sa isyung ito? Sa bisikleta? Meron bang planong magtayo ng party list ng mga siklista? Eto ang kawawa yung mga pulis kumbachero. 2 staff sergeant at isang police executive master sergeant daw po ang kinasuhan of oppression, irregularities in the performance of duties and incompetence. Kinasuhan sa Quezon City People's Law Enforcement Board. Pigang-piga itong istorya na to kay attorney. Mukhang ano ba ang meron? Ba't bigla nakakagulat din na biglang ganito na lang ang interest ni Attorney Raymond Fortun, ni Attorney Raymond Attorney Raymond Fortun. Pa natin pinipilit makontak si Attorney Raymond Fortun, pero actually nung sinabi nitong si cyclist, si Alan sa atin na hindi na ho kami nagkausap pagkatapos nung text na kasi ayoko na nga ho talaga ayoko na nga ho talaga, kaya stress daw siya kung Bachero. Tuwing merong sasabihin si Attorney Fortun na tinakot siya ni ganito, walang ganun, talaga ganun. Hindi raw siya nakakakain dahil dun sa para bagang nire-represent siya ni Attorney Fortun, hindi naman. Mainam at nagsalita na siya dahil nitong mga nakakaraan yun nga ang dapat talagang ginawa ng magkalinawan at matapos na ang isyung ito. Humahaba ng gusto, Attorney. At pati yung mga pulis, kawawa, ang dami na nadamay. Si General Nick Torre nag-resign dahil dito. Dahil sa isyung ito. Ay, nako. Teka, balikan natin ang bigasan. Si RH5 Val Gonzales ay nandiyan sa Kamuning Public Market. Kaminval! Jerry at Anthony, ako'y nandito ngayon sa isang tindahan na ito na direktang nanggagaling sa Nueva Ecija, Tagapan at San Miguel. Dito sa San Miguel, Bulacan. Magtadugtong lang yung 2 lugar na ito. Yung sariling ani ng may-ari nito, dito binibenta, kaya nakakapagbenta sila ng mas mura. Ang pinakamura dito, Jerry Anthony, 41 pesos, 41 pesos. Meron ng 41. Meron na. 41, merong 42, meron na 43. Uy, teka, well-milled rice yung 41 well-milled. Ba't ang mura niyan? Hindi pwede yan. Mura niyan. Ayan, yan mura. 41, may 42, 43. Ba't nagagawa po ninyo yun nanay? Sa well-milled rice. Hindi naman po kasi sir yan nung may-ari ng tindahan. Yan yung kailangan po nila sa bukid nila. Kaya nagagawang ganitong presyo. Opo. Paano, bumibili rin kayo dahil hindi naman lahat ani ninyo yung naibebenta rito. Okay, bumibili rin naman kayo. Paano yung nabili ninyo ng mahal? Kapag kayo pina-implementa na yung price cap na 41 dun sa regular meal at yung 45. Well meal ay 45 pesos. Yung po sir, ang mahirap kasi mahal na bili kasi bebentang mura kay lugi po. Pero walang magagawa, susunod po. Marami pa ba silang stock? Marami pa ba silang stock nung nabili? May tanong si Anthony Tabernac. Go ahead, Anthony. Ateng, magandang umaga po. Magandang umaga po. Opo, marami pa ho ba kayong stock nung nabili nyo ng mahal? Nga po ang problema, marami-rami pa sir Mga gaano pa ho karami? Po? Mga 100 pang mahigit po ito. 100 kaban ng 50 kilos? 25 lang sir. So, 25 naman din po kasi. Opo. So yung well-milled rice saka yung regular milled rice, meron po silang iniisip na mungkahi na inventaryohin nyo daw po yung nabili nyo ng mahal, tapos ay gagawa ng paraan ng gobyerno para i-subsidize at least yung mga nabili nyo na ng mahal. Okay ba sa inyo yun? Payag ba kayo doon? Maganda po yun kasi kahit paano hindi po malulugi.
Mabawasan man, hindi ganun kalaki ang lugi. Ano ho? Kasi po kung isusunod po yung 45 nila, nabili po namin ng 55, napakalakit ng lugi noon. Oo nga. Pero kainaman at meron kayong mga 41 hanggang 43 na well-milled rice. Well-milled na. Sariling ani po ninyo. Opo, sir. Yun ang kainaman. Direkta, kumbachero. Okay. Salamat po. Thank you. Salamat po, Ateng. Yan, maraming salamat si Nanay Lisa po, Lisa. Nanay Lisa. Lisa. Meron lang kaalis lang na dito, Jerry Anthony. Ang binili niya itong 47 pesos. Ay, tinanong ko, meron daw silang kantin. Inihahalo nila doon sa nabili nila ng mahigit 50 pesos ang kada kilo. Galing din yun. Oo, ilan doon sa mga diskarte, ilan doon sa nagmamay-ari ng mga kantin para mabalanse, mapababa ng konti yung presyo, ay hahaluan yung nabili ng mahal, hahaluan ng mas mura. So mula rito sa Kamuning Public Market, dito sa Kamuning, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. 7:41 ang ating oras. Pangunahing balita. Balita sa DZRH. Pangunahing balita. Dahil po sa mga pagulan, ito po yung mga nauna na kaninang nagdeklara ng suspension of classes. Ang Mandaluyong, kasama na ho yan sa nagdeklara ng walang klase hanggang high school. Ang Navotas ay mula preschool hanggang senior high, public and private. All levels, public and private naman ang Caloocan, Malabon, Marikina, Pasay, Parañaque at Valenzuela. Sa Quezon City, mga barangay chairman na lang po ang nag-announce ng suspension of classes sa kanilang barangay. Sa probinsya, ang Pampanga, ang ilang bayan sa Bataan, Abukay, Balanga, sa Pangasinan, halos lahat na ng bayan. Nagsuspindi na ng klase. Sa Tarlac naman ay Bamban. Sa Bulacan ay ang may deklarasyon ay ang Bustos, Bulacan. Sa Zambales ay ang sa Olonga po. Sa Cavite, ang Bacoor, Kawit, Dasmariñas at Noveleta. Samantala, sa ibang balita, sa halip na sumuko sa mga pulis, mas pinili ng murder suspect na magpakamatay nang magbaril ito sa sarili sa Barangay Balagtas, Batangas. Kinilala ang suspect na nag-suicide na si Aristotle de Chavez na itinuro ng mga testigo na siyang bumaril at nakapatay kay Sherwin Matanggihan noong Sabado ng madaling araw. Sa isinagawang operasyon ng Batangas Police, natukoy ang kinaroroonan ni de Chavez sa isang motel sa Lalawigan. Ngunit sa halip na sumuko sa mga nag-responding police ay nanlaban ito at nasugatan sa hita si Staff Sergeant Pasiano Asilo. Habang inihahanda ng mga tauhan ng pulisya ang paglusob ay nakarinig sila ng putok ng baril at nang buksan ng kwarto ay natagpuan itong patay matapos magbaril sa ulo. Isang grade 2 student naman sa New Pandan Elementary School sa Matalam, Cotabato ang ginahasa na pinatay pa. Nangyari ang krimen sa unang araw pa lamang ng pagbubukas ng klase matapos na ipagkatiwala ng ama ang paghahatid sa kanyang anak sa suspect na kanila mismong kaanak. Batay sa report, maagang umalis ng bahay upang pumasok sa school ang biktima kasama ang suspect, ngunit hindi na ito nakarating pa sa eskwelahan. Nakita na lamang ang biktima na wala ng buhay, hubot-hubad sa madabong bahagi ng barangay. Naaresto naman ang suspect na dinala muna sa ospital matapos na magtangkang magpakamatay. Isa ang sugatan matapos na gumuho ang mga kabahayan dahil sa paglambot ng lupa sa Valenzuela City. Bunsod ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng bagyo at ng habagat. Batay sa report, nangyari ito bandang alas 9 ng umaga matapos na gumuho ang pader na nasa likuran lang ng kabahayan. Pansamantalang tumutuloy sa dalawang evacuation sites ang nasa 27 pamilya na naapektuhan ng insidente. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na! Sino itong aktres na ubod daw ng puti? Kung gaano raw kasipag na magpaganda at alagaan ng kanyang kutis, gano'n naman katamad sa pag-aalaga ng kanyang anak.
May anak na pala. May anak na. Uy, nga pala, nakikinig sa atin at binabati rin natin ng happy birthday. Sino? Si Justice Henry Inting. Ay, Justice Henry. Happy birthday. Birthday mo pala si Idol Pogi, si Attorney Mike Toledo. Si Attorney Mike Toledo. Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong libreng telepono dyan? Oo nga. Si Anthony Papay Alcanieses ay binabati rin ng buong PMA Maringal Class of 1988 sa kanyang karawan. Bossing Bok, happy birthday. Eto na. Sino ba yan? Sino ba yung actress na yan na ang hilig, ang sipag magpaganda pero tamad sa pag-aalaga ng anak? Detalye mo nga yan, showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang umuulan na morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa dalawang gwapo. Ayan, Katunying at Ka-Jerry. Nakakaloka, nakakabaliw. Sino ito? Aba, ang ganda-ganda, ang kinis-kinis na animo ay dalagang-dalaga. Ang hilig nito maglagay sa mga balat niya ng kung ano-anong cream, particular na sa kanyang pagkakas. Lotion siguro. Mga lotion at kung ano-ano pa. Aba, pagdating pala sa pag-aalaga ng bata, ang kanyang anak, kaya tamad na hindi nito mahawakan, na hindi nito malaro-laro. Pinapaubaya lang sa yaya, ganon. Pinaubaya lahat sa yaya. Ilan ba anak niyan? Isa pa lang. Isa pa lang. Oo, isa pa lang. Yung tatay? Nagipaghiwalay na nga yung tatay sa kanya dahil may bago nang inaalagaan baby. Yung tatay. Inaalagaan ng tatay. Yung inaalagaan ng tatay sexy actress. Ganun? Talaga? Kwento nga kasi minsan daw ay nadadatnan nitong si aktor ang kanyang misis na paganda ng paganda. Pero nag-iiyak naman ang anak at sumisigaw to, Yaya, yung bata, Yaya, puro ganun daw. Mahirap yun. Inaasa sa Yaya. Palibhasay, lumaki ito na may Yaya kasi ang tatay niya ay isang magaling na aktor. Sino naman yung tatay niyan? Ang tatay niyan, naku, grabe. Aktor yung tatay niya. Sikat din, sikat. Actress na ito na matatagpuan mo diyan malapit ang building sa DZRH. Sikat din yung tatay niya. Sikat yung tatay. May bigote ba yung tatay? May bigote? Malinis ang face? Ay, ngayon, walang bigote siya ngayon. Nag-ahit na? Luloko-loko dahil yung tatay nito. Bad boy. Ganon? Oo. Kaya naman itong si aktor ay walang pinagsisihan kung bakit nakipaghiwalay siya sa nasabing actress. Dahil noong pa pala ay problemado so ibig niya sabihin, nakipaghiwalay siya dahil hindi inaalagaan yung anak niya? Piling niya pabaya. Nangangatwiran lang yan. Kaya doon nakipaghiwalay itong si actress, tamad naman magbigay ng datong itong si aktor. Inaasa na lang doon sa pamilya ni actress ang kabuhayan nila. Bira. Kuya Mel Magno, nahulaan mo na ba? Alam yan, Direct Mel Magno yan. Si Earl Ryan pala, birthday ngayon. Happy birthday at nahulaan niya. Happy birthday! Wala ba tayo dyan, Earl Ryan ko? Wala ba tayo dyan? Speaking of birthday, batiin ko na rin si Ruel Quezon, ang apo ni Dolphy Quezon, na nagsiselebrate ng kanyang kaarawan ngayon. Jomel Gonzaga. Inuhulaan niya. Clue pa raw. Clue pa. Ang naturang actress, ang pangalan ng actress, parang parang brand ng isang beauty product din ang pangalan niya. Ng girl. Ang initial daw ito para sapatos, sabi ni Kuya Edwin ko. Oo, parang ganun din. Tapos yung asawa niya dati na aktor, parang ang datingan ay first letter niya ay Apple A, ganon. Tapos yung tatay niya, yung tatay ng babae, ang letter R. Uy, dalawa na raw yata anak niyan. Dalawa na ba? Oo nga, tama si sasabihin mo na yung pangalan. Dalawa nga pala. Mantochi. Yung isang anak niya kasi ang pangalan parang yung sa sugal, sa baraha.
Ganun. Pangalan. Naku, ba't hindi pa natin ibigay ang pangalan? Kasi bigay na. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu. Oy, sa Rizal daw, may nag-text dito, hinahanap si, natulog pa raw yata si Governor Hernares. Ang dami nagtatanong kung may pasok. Ang dami na raw naghahanap at dahil sa malakas na pagulan. Marami ding Huwag yun ang hanapin si Mayor Joy dahil mga barangay na raw barangay na nagdeklara. Sabi ho ng mga barangay chairman sa QC, kami na. Kami na. Pangunahing balita sa sports. Asian Games naman ang paghahandaan ng Gilas Pilipinas matapos ang bigong kampanya sa FIBA World Cup. Ang torneo ay gaganapin sa Hangzhou, China, umpisa September 23 hanggang October 8. Bukod sa pila ang NBA star na si Jordan Clarkson, hindi din magiging bahagi ng Gilas sa Asian Games sina Dwight Ramos at AJ Edu dahil sa kanilang laro sa Japanese B-League. Maaring iba na din ang maging coach ng Pilipinas sa Asian Games matapos na kumalas si Coach Chot Reyes. Nagatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberne. Ay, ano ba yan? Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Uy, may mga nagme-message sa atin, ba't daw si Attorney Fortune ang binibira dito? Wag daw nating kanlungin si Gonzales, sabi ni Kap. Mali kayo nang intindi siguro, no? Sabi nga namin dapat managot itong si Gonzales dun sa kanyang ginawa. Dapat managot. Pero hindi naman dapat maghabi ng hindi totoong kwento. Kasi ang nilagay, sinasabi kasi nitong si cyclist, si Alan Banjola, nung na-interview natin, wala akong sinabi kay ko na tinakot ako ng pulis. Wala akong sinabing tinakot ako ni General Torre. Pero kinaladkad sa istasyon. Wala akong sinasabing ganun kay Atty. Fortune. Ayan yung cyclist na mismo nagsalita. Yung cyclist, hindi po si Gonzales, ha? Yung cyclist po mismo. Siya po, alam niyo po, si cyclist mismo ang nagsabi sa akin, Katunying, pwede po bang makaharap ko si Mr. Gonzales, si Sir Willie, sabi niya. Kasi nakikita nga niya kung paano ginugulpi sa gusto kong, sabi ko, sige, tatanungin ko kung gustong makausap. Ayun, kaya po sila nagkaharap. Ayun, malinaw na. Attorney, malinaw na. Yun ang salita. Kawawa yung mga pulis. Na ang dami ng mga pulis na nadamay dito. Nako. Simula kay General Nick Torre na nag-resign. Eto, may 3 pulis pa na nakasuhan. Ay, nako. 7:55. Number Diyan sa Bikers Cafe, magandang morning. Maulan na kaya hindi makakapag-bike dyan ng mga pumapadyak, ha? Diyan sa pag-akyat sa Timberland. Happy birthday kay Kuya Renel Cruz. Ayan, ang mister ni Ate Edna Fe Cruz ng BIR. Binabati kayo ni Engineer Carlos John Mercado. Engineer, ang daming nagkakaproblemang sa PLDT internet. Ha? Pati yung Converge kung batsero. Dahil ba, apektado rin ba ng pag-ulan yan? Ay buti na lang, may bubong na maaasahan. Gulat ako sa iyo dun, ha. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, ha? May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na! Uy, nandito na kumbatsero ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe, barkada man o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron tong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa
sa fuel consumption. O, di ba? Suwabe sa kalsada at tipid sa gasolina. Secured katido dahil meron din itong 6 na airbags, full LED headlights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na pagbabiyahe. Gusto niyo bang makapag-test drive ng Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid? Aba, magpunta na sa www.cherryauto.ph. Ingat-ingat po sa mga nagbibiyahe dyan. Naku, maulan at may mga pagbaha. Yung mga dahan-dahan yung kapag may tubig kung batsero, biglang madadaanan mo yung tubig. May mga sasakyan, biglang kumakabig yan. Lalong delikado pati sa mga nagmumotor. Ay, pasensya na. Kailangan kong sagutin to. Kaya daw natin in-interview si Gonzales dahil sa kapatid sa iglesia. Hindi po siya kapatid sa... Hindi po iglesia member si police na Wilfredo Gonzales. Ulitin ko si Wilfredo Gonzales po ay Katoliko. Ayan. Opo. At may pagkakamali siya. May pagkakamali yung po ginawa siya. niyang pagbunot na yon at pananakit sa siklista, dapat niyang panagutan yon. Opo. At nauna lang po tayo sa iba pero lahat po ng media network, TV networks, radio network ay kinokontak siya kaya lang hindi niya pinagbigyan. Tayo lang po ang napagbigyan. So hindi po nating kasalanan siguro yon na tayo ay kanyang pinaunlakan. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady tree.